Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tuwing divine po ang inihiting mong magagamot sa kulang parang at sanib, at muli ay unti-unti ko pong ipapaliwanag sa aking mga followers, sa aking mga pasyente, ang kagalingan na ating hinahangad sa ating buhay. Sa 2026, akin pong ipapaliwanag kung bakit tayo lumalapit sa isang magagamot na katulad ko as a spiritual warrior o spiritual healer o albularyo kung tawagin sa panahon ng aking lolo at lola. Una pong step po natin, tayo pong lahat ay mayroong iba't ibang pananaw sa gamot ng ito man ay conventional healing o tinatawag na physical healing o doctor, western doctor at kung ano pa. Ngayon medyo nagiging boom po ang isang spiritual healer dahil ang iba po ay nagpapakita na ng kakayahan ng mga pamamagitan ng pagpasok ng masamang espiritu sa isang tao habang sila ay ginagamot. Nakikita po yan natin sa ating social media. Tuwing divine po ay hindi nagpapakita ng anumang video sa kagalingan ng aking mga pasyente dahil po yan ay confidential data ng bawat isang pasyente na aking ginagamot. Dahil po ang mahigit sa lahat na aking pinapaunawa sa aking mga pasyente, tanging Diyos lamang po ang pwedeng magpagaling sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may gawa. Mahirap pong gamutin ang taong sarado ang pangunawa. Kaya nga po, si Tuwing Divine po ay nagbibigay ng isang kaunawaan sa gamotang espiritual. Number 1 po aking ipinapaliwanag. Pag po tayo ay may kahilingan sa ating Panginoon Jesucristo, meron po tayong responsibilidad. May iba po sa aking mga post sa Tuwing Divine at sa aking pong Facebook account, ganun din po sa aking TikTok account. Marami pong sarado ang pangunawa. Sa mga na-encounter ko po last year, sarado po ang pangunawa. Kaya po gusto ko pong magbigay ng isang kaunawaan sa gamot ng espiritual. Spiritual healer o tinatawag ng nila ngayon na isang warrior sa spiritual. Ako po bilang isang magagamot. Ang aming paggagamot is not an alternative way for your physical healing o sa medical treatment na tinatawag. Spiritual healing is not an alternative way for your physical healing. Marami po kasi mga pasyente na darating sa amin, may depresya ang paa due to diabetes, due to uric acid, napilay, nabalian, okay lang yan. Sa paglalaro ng basketball, na tisod, nabalingang ang kamay sa pagpukpok, sa construction, yan, pwede po yan. Pero may dahilan po yan. Yan po muli, aking pinapaliwanag, number 1 pong step natin sa gamotang espiritual. Para wala tayong step 1, step 2, step 3, o step 5, step 8. Number 1 po natin ipapaliwanag na tayo ay may iba't ibang pananaw, iba't ibang religion na ating ginagalawan sa ating buhay. Ako po ay maraming na-encounter, I'm not bida, kumbaga.
sa aking sinasabi. Ito po ay based on my experience bilang isang manggagamot. Kami po kasi bigyan ng Diyos ng paggagamot. Hindi po kami binigyan ng titulo ng edukasyon para manggamot katulad ng ating medicine doctor. So kakaiba po kami mga manggagamot sa spiritual. So number 1, spiritual healing awareness po tayo. Awareness mga followers, aking mga pasyente. Awareness lang po tayo. Spiritual healing is not an alternative way for you to heal for your physical problem. So pag ganyan po ang ating ginagamot, ang pasyente ko, dual po tayo sa gamutan. Dual. Ibig sabihin, dalawang beses po. Ang ating pong gagamutin ay dalawang way ng learning natin. Doctor at the same time physical. Ang ating bibigyan ng medicine doctor. At ngayon po ang spiritual healing. No? Isa-isa ko po yan ipapaliwanag para po tayo magkaroon ng idea kung bakit pabalik-balik ang ating sakit. Kasi mali ang pangunawa. Mali ang pananaw. So, kasi meron po tayong titignan na anggulo. Anggulo ng buhay natin bakit tayo nagkasakit. Kami pong spiritual healer ay nag-i-interview muna, lalo po si Tuwing Divine. Interview muna namin ang pasyente kung saan nagmumula ang kanyang karamdaman. At the same time po, paglapit pa lang po ng pasyente namin, kita na po namin kung sino kasama niya. Kaya po walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil pag kayo nagkasakit, meron kayo nagambalang espiritu. Ewan ko lang po sa ibang mga gamot kung nakikita na lang kasama niya. Siguro puro sila orasyon. So, kapag po kayo nagsalita, syempre magsasabi po kayo sa amin kung anong nararamdaman nyo. At the same time, yung katabi nyo, ang kasama nyo, nagsusumpong po yun sa amin kung ano ang ginawa mo sa kanya, kung bakit kanya bigyan ng problema dyan sa physical mo. Same way din po, no? Baka mami matanda ka na. Ang dami mo ng sakit. Ngayon ka lang magpapacheck up sa akin. Ang dami ko na nakakikita na sa tabi mo. Paano pa ikaw gagaling? Sa pamagitan na ng gagawin, pananampalataya mo. Napakahalaga po ang pagdarasal sa araw-araw nating buhay. Marami po akong pasyente. Pag pinagdasal ko po, ilang days po ako magdadasal. Ilang days po, ganong katagal. O Diyos ko po, Lord. Parte na po ng buhay natin ang pagdarasal sa araw-araw natin buhay. Kausapin mo ang Diyos, baka nakakalimot ka na. So awareness po tayo ulit, number 1 pangunawa. Spiritual healing is not an alternative way for your physical problem or illness. Kailangan po natin magkaroon tayo ng dual na gamutan kasi dalaw po ang binigay sa iyong karamdaman, spiritual at ang physical. Siguro aware po kayo pag ang isang engkanto, naglalakad ka, nadapa ka kasi masasagasaan mo isang engkanto na hindi mo nakikita. Lalo po dyan sa mga accident area, dyan po sa mga kalsada. Ayos naman sa sakya pero bigla nilang bumuksak o kaya bigla nilang tumama sa puno at na disgrasya. Marami po ako dyan sa San Felix, dyan sa Santo Tomas, Batangas. Isang pamilyang namatay po dyan. For a reason, di nila alam. Bumangga sa highway ng San Vicente. Isang pamilya, isang bus, dyan po marami. During that time po kami nasa Santo Tomas. Yung mandirigma na bus, no? I don't know, madaling araw. Patay, ang dami pong namatay. Yan po yung tinatawag na buwis buhay na tinatawag sa accident, sa labas. Kaya po tayo matutong magdasal araw-araw. Dahil po yung mga namatay na yan, na hindi
nakilala ang Diyos sa panahon na sila nagtatrabaho, sa panahon sila busy, hindi nakakapagdasal, nagkaroon ng accident prone na sabi, doon nila makikita sa ikalawang buhay kung ano meron sa kanila. Pero hindi na kayo maririnig ng sino man tao na kausapin mo kasi wala na. Sira na katawan tao. Kaya nga ngayon pa lang, hanggat may boses ka, hanggat nasa katawan ka pa ng tao, magdasal ka na sa Panginoon sa Kristo na iyong tagapagligtas. Kaya po marami aksidente sa bawat lugar na pinupuntahan natin sa bulubundukin, lalo na may pasyente po ako dyan na nabaliw for a reason, umakyat na ng bundok, lalo po sa bundok Banahaw. Marami po dyan namamarosa na engkanto. Umalis ang bahay, walang paalam sa magulang, pumunta sa bundok. Kung saan bundok yan, hindi ko alam. Pagbalik po, wala na sa sarili. Ayan po yung sinasabi ko, mga senaryo namin mga magagamot sa spiritual. Ibig sabihin po nun, nakagambala ka ng espiritu, hindi mo nakikita. Way back tayo sa ating mga lolo at lola, mga followers. Kasi ngayon parang masyado na millennium, no? Masyado na hindi nakakaintindi ang tao, lalo yung mga kabataan ngayon. Alauna, alas 2 sa madaling araw, dito po sa aking kinalalagyan, dito po sa parte ng Kalaka. Alauna, alas 2 sa madaling araw, nagkakantahan pa. Nagkakantahan pa sila. Ang iingay. Yan. Diyan po nagsisimula ang parusa ng isang engkanto na hindi nyo nakikita. Kaya po doon sa mga iba, lagyan natin ng oras ang ating kasiyahan. Hindi lang sa lahat ng pagkakataon, tayo lang nilalang ng Diyos. Marami po nilalang ang Diyos. Hindi lang po tao. Meron po yung engkanto de Diyos, engkanto de Diablo. Pag ikaw napunta sa engkanto de Diablo, yun na po ang problema ng iyong buhay. Meron po kasi kaming ginamot, uminom ng alak. Sample ko lang po ito para po kayo mag-aware. Awareness po tayo ngayon. Awareness. Umiinom ng alak, nagkape. No? Yung tirang kape, hinagis sa labas ng bahay. Parang tinapon po, mainit-init po yung kape. Tinamaan po sa kamay yung engkantong duwende. Kaya kinabukasan, pag-gising niya, yung kanyang kamay ay magang-maga at may lapnos. Sabi ng engkanto ka, punta siya sa doktor. Making alay. Making alay po. Punta sa doktor, making alay na kung anong manok itim, manok puti, ano-ano, whatever. Hindi pa rin gumaling. Ibig sabihin po nung ang duwending na yung nagambala ay mataas yun na duwende. Mamaya, pag inalat-alat ka pa, baka ang duwending na tamaan mo yung prinsipe o kung yung hari ng duwende. Kasi ganito po magiging senaryo, awareness po ulit tayo. Kahit pa doktor mo yan, kahit nagawin maraming deprogenta o cream, at pag yan ay hindi gumaling, sa katagalan ng panahon, kung ano mangyari doon po sa duwende na iyong ginambala o nagambala sa oras ng iyong pag-iinom ng alak. Kapag yun ay namatay, patay ka rin po. Yan po yun, palit kaluluwa. Patay ka rin po. So, sana po maintindihan niyo po ang aking sinasabi. Hindi po tayo lahat ay naniniwala. Ito po isang awareness para tayo mag-ingat na hindi lang po tayo ang nag-iisang nilalang ng Diyos. Awareness po tayo, para po ang ating kagalingan ay tuloy-tuloy. Spiritual healing is not an alternative way for a physical problem or illness. Siguro magiging complementary na ikaw yung kagambala, kaya hindi ka gumagaling, gagamutin ka ng spiritual healer. Kakausapin niyo yung duwende kung marunong siya makapag-usap. And then, physical, gagaling ka lang sa gamot na binibigay sa'yo ng doktor
kung nakahingi ka ng patawad doon sa nagambala mo at yung nagambalang yun na yung nasaktan, kailangan yung magagamot, paggalingin niya yung duwende na yun. Dahil pag hindi na gumaling yun, patay ka pa rin. Kasi una mong gagamutin ang espiritong yun na yung nasaktan bago niya gamutin. Kaya, niya po bago niya gamutin, ikaw, gamutin mo na ng isang manggagamot yung kanyang karamdaman, binigay na dulot mo. Ayan po yan Sana manood po isang awareness, hindi po alternative, ang gamot spiritual sa yung physical. Pero yan po ay may mga batas na sinusunod ang isang espiritu. Depende po yan kung sino ang gumagabay sa iyo. Kung ikaw ay isang hayes na nilalang na may kakayahang magpagaling ng engkanto. At yun po ay aking gustong ipaunawa sa lahat ng pasyente na dumudulog po sa gamotang espiritual. Muli, ito ay hindi ba yun po ang inihitin mo magagamot sa kulang para ka sanib. Maraming pong salamat.